Welcome back to our channel, ang cards at iba pa. Today, pag-uusapan natin kung ano ang banking system, pera at credit. Ang sistema sa pagbabangko ay tila isang misteryo. May higit sa 30,000 bangko sa buong mundo at ang nangungunang 10 ay may hawak na halos 25 trillion US dollars. Noong ika-11 na siglo, ang Italia ang naging sentro ng kalakalan sa Europa. Ngunit ang iba't ibang uri ng pera ay nagdulot ng komplikasyon. Dito nagsimula ang pagpapalit ng pera sa mga bangko o bench, kung saan nagmula ang salitang bangko. Habang lumalago ang kalakalan, nagsimulang magpautang ang mga broker at naimbento ang cashless payments. Ang mga bangko ay kumalat sa buong Europa, nagbibigay ng kredito hanggang sa mga hari at sa simbahan. Ngayon, ang mga bangko ay nasa negosyo ng pamamahala ng panganib. Kinukuha nila ang ipon ng tao, ipinapautang sa mas mataas na interes at ito ang nagpapalago sa ekonomiya. Ngunit hindi lang ito ang kanilang kita. Kumikita rin sila sa credit cards, foreign exchange at iba pang serbisyo. Sa kasamaang palad, maraming bangko ang lumihis sa tradisyonal nilang papel at nagtuon sa high-risk, short-term profits, tulad ng 2008 financial crisis kung saan bumagsak ang Lehman Brothers, nag-collapse ang housing market at milyong-milyong tao ang nawalan ng trabaho at pera. Dahil dito, nagpatupad ng mga bagong regulasyon, ngunit marami ang na-block ng banking lobby. Ngayon, lumalakas ang alternatibong financing tulad ng investment banks, credit unions, crowdfunding, at microcredits. Ano nga ba itong mga alternative financing options na to? Una, investment banks. Hindi kumikita mula sa sales commissions kaya mas nakatuon sa interes ng kliyente. Pangalawa, credit unions. Non-profit at kontrolado ng miyembro, nakatuon sa community development. Pangatlo, crowdfunding. Tinutulungan nito ang maliliit na negosyo at startups sa pamamagitan ng maraming investors. At ang pang-apat, microcredits. Maliit na pautang para sa mahihirap na bansa upang mapalakas ang kabuhayan. Maraming maliliit na pautang kadalasang ibinibigay sa mga developing countries na tumutulong sa mga tao na makaligtas sa kahirapan. Ang mga tao na dati ay hindi makakakuha o na-approve ng pera para magtayo ng negosyo dahil hindi sila itinuturing na karapat-dapat. Ngayon, ang pagbibigay ng microcredits ay naging isang multi-billion dollar na negosyo. Kaya, maaaring hindi ka interesado sa pagbangko, pero ang papel ng mga bangko sa pagbibigay ng pondo sa mga tao at negosyo ay mahalaga para sa ating lipunan at kailangan talagang mangyari. Kung sino ang gagawa nito at paano ito gagawin sa hinaharap ay nasa sa atin na. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like, subscribe at i-share. See you on the next video!